Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay i-analyze natin yung naging laro ko sa Liches. Ito yung sunod nung pagkatapos nung unang in-upload natin. Pero bago ko ituloy doon sa pinaka-actual game, kasi yung una, ang lakas pala ng background sound. Kaya hindi ko na malaya na may background sound pala. Pineke ako dito ng ginagamit kong broadcast software or yung aking recording software. So, dito wala akong naririnig pero meron palang background sound kaya kinat ko po yon. So, dadalhin natin hanggang doon tapos idiretso ko na sa actual na nangyari. Okay, so ito yung naging laro namin. D4, Knight F6. Ang kalaro ko dito ay si International Master, no fast draw. Ayan, ang time control ay 3 minutes blitz. C4, nag C5, D5, nag D6. Ang laro namin ay Benoni. Ayan. So, ikinat ko kasi dito ang lakas ng background sound. Meron pala akong background sound. Ayan, so dito E6, nag-bishop H6 ako. Ayan, hindi ko muna i-analysis sa pagkatapos ng game, i-analysis Ayan, ito nangyari. Ayan, nag-B5, nag-Knight X B5 ako at dito, nag-Queen B6. Ayan, sa kagustuhang maka-atake. Gumanon lang. Ano ba maganda rito? Ito na ako. Knight A3. Para maka-Knight C4 ako. Knight A3, Knight C4. Ayan, may atake ako sa Queen. Knight C4. Okay, so wala pa naman masyado, no? Pasling na ako. Tapos B3. Lamang na Hindi na kailangang anuhin pa. Pag lamang na, lamang na. Unti-untiin na lang. Ayun. Ano ba magandang gawin nito? Pinapapansinin yan. Concentrate na ako dito sa sentro. F4, E5. Ito na ako magko-concentrate. F4, E5 na ako. Kasi pag naka E5, magandang atake na yan. Magandang senyalis na yan. Buuhin ang sentro. Control the center. Control the game. Ika nga ng ating mga theoretician. Ipinamana sa ating ideas na hanggang sa panahon ngayon nagagamit natin. Knight G4. E5. Tingin ko E5 pwede pa rin. Pagka mga ganyan, diretso na yan. Diretso na yan. E5. Basta ng atake niyan. Equip na ready na Yung Torre tsaka yung Knight medyo outplace. No fast draw. Yan ang gusto ko sa kanya. Talagang laban. Ayaw ng tabla Taga saang bansa ay hindi makikita, no? Naglaban na pala kami dati. Nanalo pala ako sa kanya. 0. Capture. Mabubuksan kasi yung F-file kaya napakalakas hindi pinansin. Hindi na malang. Pag na Knight D4 siya, no? Pass. Capture. Ganda nito. Pag na Knight D4 naman siya. Sige, capturing ko na yan. Then, capturing ko na yan. Pagka-capturing ko na yan. Lamang tayo sa time. Pasok. Rook E7. Idea, Knight E6. Double. F5. Yan. Busagsag. Importante, maka-atake na. Uy! Ang idea niya kasi dito, kailangan maka-counter siya Kasi pag hindi niya ginawa yan, wala. Capture na ako. H1. Kaso wala na siyang time, no? Capture.
Fine. Capture. Check ko para may tempo. Kasi ang idea pag nag-king G7, capture, may check pa. Tempo. Ayun, so nanalo ulit tayo. Analyze natin. No fast draw. Diba? Ayaw niya ng tabla eh. Ayan, ang laro namin ay Benoni. Benoni defense na nag-bishop F4 ako. Ayan, E6. Pag E6 niya, novelty. Kasi ganitong setup kasi hindi masyadong familiar. Ang idea lang naman kasi ng queen dito para mag-bishop H6, simpleng i-exchange yung strong diagonal fianchetto bishop. So medyo malakas kasi yan eh. Queen D2, E6, nag-bishop H6 para yan o. Ngayon, nung nag-rook E8, kapag kayo ay naka-bishop H6 na, magbi-bishop H8 na yan kasi yung tore nakailag na, wala na kayong makakapture na tore. Yun ang idea eh. Kaya dito, kinapture ko kagad. Capture and then H4, H5, Knight G5. Ang idea ng Knight G5 para maka-E4 ako. Iba kasi kapag ka-solid bato yung sentro eh. Knight A6, yan nag-F3 ako. Kasi dito, kung mag-E4 ako, medyo alanganin kasi. Teka lang, buksan lang natin ha. Ito kasi iniisip ko yung mga capture sabay F5 eh. Yan din ang isa sa alalahanin dyan eh. Kaya mas maganda, nag-F3 muna ako para yan. Nag-Bishop D7, Bishop E2. Yun, nag-B5. Bad move. Good move, Knight X B5. Mukhang nakaka-bluff lang eh. Medyo parang ang lakas ng pressure kasi pag B5, mag-B4. Medyo malakas ang dating eh. Kasi pang-pressure ka agad sa queen side eh. Pero hindi dapat madaliin. Hindi dapat pala madaliin yan. Ang tira daw, Knight C7 lang. So, pero lamang pa rin ako. Ang gagawin ko dito, magka-castle na talaga ako. At ang pinaka-plano ko dito, maka F4, E5 ako hanggat maaari. Yan ang pinaka-goal ng puti dito eh. Maka F4, E5. Hindi baling ma-one pawn down dyan sa gagawing sacrifices sa gitna. Importante mabuksan ng F-file. Usually nagkakaroon, pumapatak yung mga ganong kalalakas na atake. So, yun ang idea. Pero dito kasi nag B5 eh, o di Knight X B5. Siguro akala niya makaka-bishop takes. Bishop takes, queen takes. Kaso nga eh, tutukan kagad yung queen, meron kagad contact eh. So, iintindihin niya muna. Nag-queen B6 siya. So dito, kung mag-queen takes D2, king takes D2, wala na eh. Wala na rin. Kung mag-rook A B8 para masabing may likot-likot, ito nga lang daw, sabi ni Stockfish, Knight takes D6. Pag rook takes B2, then king E1. Lamang pa rin eh. So naka-threat naka-threat yung rook. So hindi pa maka-Knight takes D5. Mga tipong may mga ganong tactics. So magro-rook E7, tapos magda-Knight C4, may threat na. Then magki-king F2 para mag-connect ang mga tore, then kumbaga pakakawalan na para sa digmaan yung mga tore. Kasi hindi naman pwedeng lamangan ng pawn, pero ang mga rooks naman ay passive. So dapat ilagay natin sa pagiging aktibo. Mas mabisa yun. Okay, kaya dito napilitan na lang siyang mag-queen B6 para hanggat maaari, medyo marami pang mangyayari. Wala Knight A3, ayan, sakto yung Knight A3, good move. Kasi ang idea kasi, yun nga, magda Knight C4 kasi nga expected na ito ang bukas sa kanya, expected na yan ang gagamitin niya para maka-counter siya, makapag-produce ng counter-attack or counter-pressure. So, sakto yung Knight C4. Depensado ko na yung pawn sa B2, may threat pa sa queen, ayun, may threat pa sa pawn sa D6. So, ang daming purpose ng knight. Yan, castle, B3. So, dito, nawala nga yung knight pero wala na eh. Yan na. Ito na talaga yung pinaka-pattern dyan. E5 ko talaga yan eh. Dapat talaga isabay yan. Knight B5, capture. Ayan. So, dito, tingnan natin. Pag kinapture kasi ito ang nakita ko dyan, F takes E5. Kung mag-Knight takes E5 man, ito gagawin ko talaga. Ayan o. Planado na yan. Kumbaga nasa isip ko na yan na ganyan ang gagawin ko. Siyempre, hindi pwede mag-King H6, may Rook H7 mate. So, kapag naman nag-King H8, mayroong Queen B2. Queen B2. Queen E8, D6. And wines. Nakapin, no? Ang lakas. Naalala ko may ganyang idea si Fischer against Spassky. Isa sa mga naging match nila na quality down si Fischer pero ang grabe yung mga bishops niya. Ang lakas ng diagonal. So, compensated pag gano'n. Okay? Kaya hindi na niya ninais pang pagka-capturing yung E5. Ayan, nagmadali na kagad ako magkaganyan para lamang na sa pormahan kasi. Nag-rook F8, rook E7. Dapat dito hanggat maaari may immediate
na gagawin. Kasi pag medyo patulog-tulog ang posisyon sa ganitong mga level po, ay ang kalaro ko, hindi pwede patulog-tulog dyan. Talagang isang tira lang dyan, na bigyan mo siya ng makarecover siya, gagawin niya talaga yon. So, yan. Tignan nyo, tuloy-tuloy. F5. Nag-iisip ako dito ng pinakamabilis na pwedeng mangyari hanggat maaari. Ayan, Ito, pwede ko na sanang capturein. Kaso, iba yung nakita ko may check. Yan, para pag-angat, may check pa, may tempo. Pag-angat, ang gagawin, Rook E6. Ayun. So, harang na lang, matchas. Okay, so yan po. Sana natuto kayo sa mga patterns and ideas na pagkaganon palang tema, okay lang magbigay ng pawn sa sentro, sacrifice, para mabuksan ng F-file, sa ika-expose ng Black King para lalong maka-atake. Yan, so maraming ganyang mga pattern games, lalo na sa mga Super Grandmaster games. Nako, kay Mikael Tal yan. Nako, kulang pa yan. Talagang bobombahin yan. So, yan talaga po ang patterns na dapat ma-absorb natin pagdating sa ideas ng pag-atake. Dapat nating makuha yan. Hindi yung depensa dito, atake, isang depensa. Atake, isang depensa. Hindi. Kahit nakulang ang depensa, kung papatak na ang iyong atake, immediate gawin mo na ang pag-atake. Okay, kaya itong mga capture dyan, di ko na pinansin kasi nga meron ng immediate. Dapat mabilis, quick, para mauna ka na maka-atake at makapag-produce sa magandang position. Okay, salamat po muli sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.